first, may surprise dyan. Yung wings muna, yung wings. Kahit ano, dali, hilain mo. Hilahin mo, dali. Hilain mo. Dahan-dahan lang. Dahan lang. O yung tao naman. Yung tao naman. Ay, wala din. Wala din. O yung happy birthday siya, dahan-dahan lang. Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng money pulling cake. This time, square naman ang shape. Cake na ito pala ay para sa aking second princess. Request niya na gawan ko siya ng Attack on Titan's theme na cake na color red since ang kanyang dress is color red. Ang hindi niya alam, merong money sa loob ng cake. Kaya maso-surprise talaga siya dito sa cake na to. Madaling araw pa lang, inassemble ko na tong cake na to. Pinasok ko na yung pera sa loob para if in case na magising siya, hindi niya alam na nilagyan ko ito ng bill sa loob. Kaya hindi ko na rin na-videohan yung pag-assemble ng mga cakes and paglagay ng palaman and ng bills. Ang flavor pala ng cake na ito is vanilla moist cake with chocolate fillings. At itong araw na ito, ang isa sa pinakamasayang araw ko as an aspiring content creator dahil finally, monetize na ang ating Facebook page. Amazing! Nag-apply ako ng in-stream ads monetization ng August 2 dahil na-meet ko na ang requirements. And then today, kaninang umaga pagkagising ko, nakita ko na approve na ang aking application. Actually, walang notification na nangyari. Bali, constant ko lang siyang tinitingnan sa monetization settings ng professional mode ng aking Facebook account. And ayun nga, nakita ko na meron ng tools na button. Kaya, nagising talaga ang diwa ko kanina and talagang inasikaso ko na lahat and sinetup ko na ang lahat kaya lahat ng ating mga videos ay meron ng mga ads. Amazing! At first, wala naman talaga akong balak mag-vlog. Ang gusto ko lang talaga is dumami yung customers ko at marami yung magpagawa sa akin ng mga cakes. And syempre, since marami ang hindi pa masyadong naniniwala sa akin or nagtitiwala dahil hindi naman ako sikat and konti lang ang followers ko, naisipan ko na i-document ang paggawa ko ng cake and i-post ko sa Facebook page ko para makita nila na legit ako na seller and makita nila kung paano ko ginagawa ang mga cakes na pinapa-order ko. And then one day, sumali ako sa mga groups and nakita ko na maraming newbies kagaya ko, na maraming nagtatanong, and then may mga times na mga post ko is maraming mga tanong, kaya nag-decide ako na i-voice over ko na lang ang lahat ng mga videos ko and kumuha ako ng video tutorials para na rin makatulong ako sa mga co-home bakers ko na newbies and makakuha ng maraming customers. Hindi ko rin naman in-expect na darami ang followers ko and viewers ko and at the same time, darami ng ganitong bonggang-bongga ang mga orders ko. Kaya super blessed and thankful ko talaga. Maraming salamat talaga sa lahat ng mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga nanonood ng videos ko, and of course, sa lahat ng mga customers na talaga nagtitiwala sa akin at pinibigyan ako ng chance na gawin ang mga cake orders nila. Thank you so much po talaga. Kayo po ang dahilan kung bakit na-inspire ako and nag-start ako sa ganitong klaseng industry. Kaya sana po pagpatuloy niyo po akong suportahan and marami pa po akong nakalaan and naka-reserve ng mga video tutorials and cake decorating videos para sa inyo. Ayan, nawili na tayo sa pagkukwento ng pagiging monetize ng ating Facebook account. Ito nga pala, ang color red na icing. Ang ginamit ko dito is Peo Choco Red na food color gel and hinaluan ko ito ng yellow na Peo Choco para ma-achieve ang ganito ka-vibrant na color red. Hindi na siya kailangan i-rest, kailangan mo lang siyang ipag-mix ng maayos kasi kapag color red lang ang ilagay natin, magiging pinkish ang tone niya, which is hindi yun ang gusto nating makuhang color. Ang gusto natin is vibrant red like this. So, dapat haluan nyo siya ng konting color yellow, pero konti lang para hindi siya mag-color orange. Sa ganitong technique, hindi papait ang icing natin, hindi mag-iiba ang lasa niya, ganun pa rin siya. And gumamit lang ako ng maliit na 1M na tip para sa borders ng cake natin, sa baba and sa taas, pinaikutan lang natin siya para mas maganda siyang tingnan. And sa money pulling naman natin, sinasadya ko talaga na hindi siya igitna, inuusog ko siya sa bandang likod para alam ko or ma-determine ko kung saan banda ang harapan ng cake natin. Kasi yung bills niya, yung mga heads
ingredients is nakaharap dapat, of course, sa harap ng cake. Kaya medyo nakausog talaga siya ng ganyan. 8x8x4 nga pala ang size ng cake na ito. So, mataas na siya and maganda siya for money pulling. And ito na nga, nilalagay ko na yung toppers para doon sa cake. Meron tayong mga greetings na printed topper. And then, yung main character na favorite ng aking anak, nakalimutan ko yung pangalan niya. And then, yung logo niya. And ang ating fondant details, which is yung cloud. Ang anak ko nga pala ang pumili ng design na ito. So, bali ginaya ko lang siya. Ginawa ko lang square ang shape. Para maiba naman. Para hindi naman puro round lang ang cakes na ginagawa natin. And syempre, mas marami kang makakain sa square cake kasi meron siyang mga corners unlike sa circle na shape na cake. Unique din ang shape niya, syempre, kasi hindi naman masyadong trend ang square cakes. At ito na ang final result. Ayan, napakaganda at napakalinis tingnan ng cake natin. Napaka-vibrant din ng red niya. Panoorin natin kung paano niya hilain ang pera sa cake. Hilain mo yung mga toppers, may surprise dyan. Yung wings muna, yung wings. Kahit ano, dali, hilain mo. Hilain mo, dali. Hilain mo. Dahan-dahan lang. Dahan lang. O yung tao naman. Yung tao naman. Ay, wala din. Wala din. O yung happy birthday siya, dahan-dahan lang. Dali mo na! Dali mo